First time kong dumalo sa reunion namin at sobrang excited ako. Kakauwi ko lang kasi galing Manila. At ito ang unang pagkakataon na magkikita-kita ulit kami ng mga kabatchmates ko matapos naming maghiwa-hiwalay at maglakbay sa kani-kaniyang landas. Excited ako, hindi lang dahil sa makikita ko sila, kundi dahil na-miss ko na rin yung araw-araw namin sa high school. The laughs, the little inside jokes, the times na kahit wala kaming pera, nagkakasama-sama pa rin kami sa kantina. Dahil sa sobrang excitement, ako pa mismo ang nauna sa reunion. Wala lang. Gusto ko lang maging maaga at ma-enjoy yung lugar nang hindi pa masikip at maingay. Habang nakaupo ako at nagmamasid sa paligid, bigla akong nabalot ng alaala. Bumabalik sa isip ko yung mga araw na puro tawanan lang at walang masyadong problema. Ang mga simpleng bagay noon ay ang nagpapasaya sa amin. Yung pagbibiro sa isa't isa. Yung palaging sabayang pagkain sa kantina. Yung mga maliit na tagumpay sa school projects na nagiging malaking celebration. Hindi nagtagal, nagsimulang dumarating yung iba kong mga kabatchmate. Isa-isa silang pumapasok, may bit-bit na pagkain, mga cake, chips, soft drinks, at iba pang handa para pagsaluhan namin. Masayang-masaya silang lahat at kitang-kita na sobrang excited rin sila. Tapos biglang napataas ang kilay nila nung nakita nila ako. Wala akong dala. Wala akong kahit konting ambag na pagkain sa mesa namin. May isa sa kanila na nagtanong, "Wala ka ba dyan kahit coke man lang?" Ang tono ng boses niya parang nagbibiro, pero alam ko hindi ito biro. Nilunok ko lang ang sarili kong inis at sumagot, "Sorry, wala eh." Ngunit hindi natapos doon. May sumunod na nagsabi, "Ano ba yan? Hanggang ngayon wala pa ring ambag." Mahina lang ang tinig niya, pero parang umeeko sa tenga ko at hindi ko maiwasang maramdaman ang pait. Ako yung tipong hindi mahilig magpabida. Hindi ko sinabi sa kanila sa GC kung ano yung dadalhin ko o kung may dadalhin ba talaga ako. Basta kung ano lang yung maisip kong dalhin, yun na yun. Surprise lang, pero naramdaman ko bigla yung bigat ng mga mata nila na nakatingin sa akin. Para bang sinasabi nila, kung wala kang dalang pagkain, hindi ka dapat nandito. Medyo na-off lang ako sa sinabi. Nilang hanggang na ngayon, wala pa ring ambag. Paano kung yung kaklase nila? Sa totoong buhay, wala talagang pera o resources para magdala? Hindi na ba siya kabilang sa grupo dahil wala siyang dalang pagkain? Ang bigat ng dating. Akala ko ba nandun kami para mag-reunite? Para muling magkwentuhan at mag-enjoy sa presensya ng isa't isa? Bakit parang mas importante yung pagkain kaysa sa pagsasama? Sa loob-loob ko, inis na inis ako. Gusto kong umalis at iwan na lang sila sa kanilang perfect reunion vibes. Pero mas pinili kong ngumiti at makisama kahit plastika na lang. Hindi ko kayang sirain yung mood ng iba, pero hindi ko rin kayang magsinungaling sa sarili kong nararamdaman. Maya-maya, may narinig kaming kumakaluskos sa labas. May papasok na lechon. Ang excitement nila halos sabay-sabay na naramdaman. "Sana all!" Sabi nila at nagulat sila nang sumigaw ako. "Kuya, dito yan." Kailangan kong lakasan ang boses ko dahil crowded yung place at hinahanap nila ako. Pero sa totoo lang, hindi ko sila tinitingnan habang pinupwesto ang lechon. Ako yung nahihiya sa kanilang gawi, yung paraan ng pagpapakita ng excitement nila sa pagkain, pero walang pakialam sa taong nagdala rin ng effort para makisama. Wala akong narinig na salamat, pero okay lang. Baka nahihiya rin sila, o baka hindi nila alam paano magpasalamat. Hinintay ko lang na matapos yung ritual ng pagkain at kainan. Tumikim lang ako ng kaunti ng lechon, medyo nalungkot, at pagkatapos ay umuwi. Doon ko na-realize na hindi ko kayang makipagplastikan sa kanila. Hindi ito tungkol sa pagkain, kundi sa prinsipyo. Hindi ako pupunta sa reunion para ipakita kung ano, yung nadala ko o kung gaano kalaki ang ambag ko sa mesa. Pumunta ako para mag-reconnect, para magkwentuhan at bumuo ng bagong alaala. Hindi para sukat-sukatin ang generosity o kakulangan ng bawat isa sa pagkain. Sa huli, umuwi akong may halong kalungkutan at konting saya. Masaya akong nakakita ulit ng ilan sa kanila, pero alam kong may limitasyon ang kayang tanggapin ng puso ko. Mas pipiliin ko na lang maging totoo sa sarili ko, kaysa magpanggap para lang maging tanggap sa grupo. First time kong dumalo sa reunion namin at sobrang excited ako. Kakauwi ko lang kasi galing Manila, at ito ang unang pagkakataon na magkikita-kita ulit kami ng mga kabatchmates ko matapos naming maghiwa-hiwalay at maglakbay sa kani-kaniyang landas. Excited ako, hindi lang dahil sa makikita ko sila, kundi dahil na-miss ko na rin yung araw-araw namin sa high school. The laughs, the little inside jokes, the times na kahit wala kaming